Okay, so now start na tayo sa panibagong problem natin or topic regarding steam jet refrigeration. So ito, another type ng refrigeration system. Wherein ang ginagamit natin dito is water or steam. Okay? So ngayon, i-discuss natin yung pinaka-process ng steam jet refrigeration. At the same time, explain ko na rin and then magbibigay ako ng problem para matuto tayo dun sa problem ng steam jet refrigeration. So, yung ibibigay ko is past board exam dito sa steam jet refrigeration problem. So first, i-drawing ko muna yung equipment arrangement. So, ang equipment arrangement niyan is do-drawing muna natin yung primary source ng ng primary source of energy natin dito sa or cycle na nangyayari. So first, do-drawing natin yung yung boiler. Okay, so may boiler tayo dito. Then may pump. Okay, may pump. And then, after that, meron tayo dito, condenser. Diyan magko-condense. And then, after that, meron tayo dito, tinatawag na, yan yung tinatawag natin na steam compressor or thermo compressor natin. Okay? Or, yung ibang tawag nila is steam nozzle. Okay? Steam nozzle. So, ganyan yung steam nozzle natin. So, ito, ko-connect yan dito sa condenser natin. And itong si boiler is ko-connect dito sa dito sa steam nozzle natin or what we call the steam compressor. So, lagay ko dito steam compressor. Okay? Compressor or steam nozzle. Okay? Ito, boiler. Then, meron tayo ditong suction pump. Okay? Pump. And then, ito ay didiretso naman sa condenser natin. Okay? Then, next cycle natin dito. So, ito yung first cycle natin dun sa steam jet refrigeration. Wherein, ang nangyayari, so, meron tayong boiler, pinakuluan yung tubig. Then, ito yung point 1 natin, sabihin natin, point A. Okay? So, meron tayong point A. So, dumiretso dun sa steam compressor or steam nozzle. So, anong tendency niyan? Pagka itong boiler, so pinainitan mo, steam na yun nandito, superheated vapor. At the same time, ilagyan mo siya ng steam nozzle. So, or kinompress mo siya. Anong mangyayari dun sa, dun sa steam natin? So, yung tendency, yung vapor natin, once na hinanginan natin yan, nilagyan natin ng hangin or nilagyan natin ng steam nozzle or nilagay natin sa pinakamaliit na na butas. So, ang mangyayari is matatanggal yung energy. At the same time, yung yung rapid vaporizing mo is magkukul na siya. So, magkakaroon siya ng low temperature na papunta dun sa condenser natin. So, magko-condense siya. In short, magko-condense. Okay? So, ito, condenser. Then, after that, cycle na naman ulit. So, ganyan yung mangyayari. So, second cycle natin is magkakaroon tayo dito ng flush tank intercooler. Okay? So, may flush tank intercooler tayo. So, ito, meron tong nozzle din. Spray nozzle. So, dito sa part na to, may spray nozzle yan. Okay? So, ini-spray yan dito. Ini-spray niya dito sa, sa flush tank intercooler. So, saan to galing? So, galing yan dun sa outlet ng, ng evaporator natin. Okay? So, ito, may evaporator tayo. So, lagay ko na lang dito, evaporator. Ayan. Evaporator. So, nanggaling yan dito sa outlet nito. Okay? So, ayan, direction yan dito. Dediretso yan dito sa flush tank intercooler natin kasi itong part na to is mainit. Mainit na kasi inabsorb niya na yung heat na galing dun sa space. Okay? So, ito naman,
So, paglabas nito dito, ito ay mainit na, medyo mainit na water. So, water yung lalabas dito. So, in-spray mo. Ang mangyayari is matatanggalan ulit ng init. So, ang mangyayari, bababa yung temperature and then magkakaroon ng liquid dito. Okay? So, yung liquid na yun, yung liquid content na yun, is pupunta naman diretsyo dun sa evaporator na sa cycle ulit. So, mababang temperature ulit yan. So, ang lalabas dito is chilled water. Tatandaan, ang lalabas dito is chilled water. So, mababang temperature yan. Okay? Then, of course, syempre, tinanggalan natin siya ng heat, di ba? Tinanggalan natin ng heat dito by using spray nozzle. So, mangyayari is magkakaroon ng vapor dito. Mag-represent siya as a vapor. So, didiretso yan dito sa doon sa steam nozzle natin or steam compressor natin or thermo compressor. So, didiretso yan dito. Pag dumiretso yan, so, maghahalo yan dito sa, sa boiler, and then magko-condense ulit. So, since nawalan tayo dito ng, ng vapor, or nawalan tayo ng amount ng water dito, so, dito sa flush tank intercooler natin, so, lagay ko na ng flush tank intercooler natin, so, magkakaroon tayo dito ng make-up water. So, papunta dito, make-up water. Kasi, pinunan natin yung nawalang water dito sa system natin. So, cycle ulit siya. Okay? So, ito, pangalanan natin tong 1. Okay? Ito, pangalanan natin ito 2. Okay? 0.2. Ito naman, pangalanan natin tong 0.3. Itong vapor naman natin na nagkaroon tayo ng make-up water. Ito vapor, ito make-up water, so liquid yan. So, ito ay 0.4. So, dito lang tayo magpo-focus sa point na to. Kasi ito yung tinatawag natin na steam jet refrigeration. So, ito ang boundary na to. Okay? Itong boundary na to. So, ito naman, saan naman ito gagamitin? So, baka meron tayong tinatawag na Rankine cycle. So, ito, i-connect naman to dito sa sa Rankine cycle. So, meron dito ng turbina, hindi natin alam, ganyan, tapos ko-condense din dito. Okay? So, baka ganun yung, ganyan yung pinaka-process niya. Okay? So, purahin natin to para hindi siya maguluhan. Okay? So, ito, diretso yan dito. Ito ay didiretso dito. So, yung arrow pa ganyan. Tama lang yung arrow natin. Okay? So, dito lang tayo mag-focus. Dito sa boundary na to. Okay? So, ngayon, paano natin nahanapin to si HF? Si HF dito kasi kukunin natin yung mga enthalpy dito sa point 1. So, sa point 1, so since sabi ko nga, is chilled water siya, so, kukunin natin yan sa steam table. Bakit steam table? Kasi water tayo eh. Water yung refrigerant natin. So, pupunta tayo dun sa steam table. At table 1. Kasi, kung temperature ang given dito, punta ka sa table 1. So, sa table 1, meron tayong enthalpy doon. So, si enthalpy, HF ang kukunin mo. So, H1 will be equal sa HF at temperature. Anong temperature mo? Temperature 1. Okay? Or, kung wala kang steam table, ito ang gamitin mo. Gamitin mo lang is CP delta T. Okay? CP delta T. So, yan na yun. Diretso. Or, multiply mo. Anong CP ng water? Approximate 4.186. Okay? Multiplied by the temperature. Anong temperature na ito? Halimbawa, in Celsius. So, it means, yun na yung HF mo. O, sabihin natin, 100 degrees Celsius yung temperature mo. So, therefore, 40 ano siya? 41.86. Okay? So, yan yung HF natin. So, kilojoules per kilogram ang unit. Okay? So, ganun lang yung pagkuha niyan. Example lang ha. Okay?
So next, yung H2 natin. So saan natin makukuha si H2? So si H2 ay dito siya lumabas siya. So ano na to? Ano siya? Water pa rin or vapor? So ibig sabihin, water pa rin yan. So therefore, H2 is equals to HF at temperature 2. So ganun pa rin. Cp to T1 na lang to. Wag mo na lagyan ng delta. T1 na lang. Kasi ito T2. Okay? Then, H3. H3 is equals to, ano to? So, pinakawalan natin yan dito. Pinakawalan natin yung vapor. So, ang ano dito, ang phase natin dito, or yung change phase natin is vapor. So, therefore, Hg. Okay? Hg at temperature 3. Or, ano ilalagay na natin? So, since wala tayong ganyan, Hg yung given natin. So, okay. So, kunin mo na lang dun sa steam table. Okay? Then, next is yung ano natin, H4. So, sa H4, since makeup water yan, so HF at temperature 4. Okay? So, Cp T4. Kung approximate ang gagamitin mo. Pero dito, ang pagkakaalam ko dito is pwede mong gamitin sa air conditioning na kasi yun eh. So, yung 2.5 ano man, kalimutan ko yung ano, sige, alalahanin ko. So, mamaya, i-ano ko ulit yung approximate niyan. Kasi sa air conditioning na to, yung approximation niyan, so medyo malayo kapag yung gagamitin natin. So, ito lang muna. Okay? Yung approximate niyan. Then, next is, paano natin kukunin yung pinaka-capacity ng evaporator natin. So, sa evaporator, so since nag-a-absorb siya ng heat, anong kailangan mo dito? Papasok o palabas? So, therefore, ano natin? So, mag-energy balance tayo. So, Q in is equals to Q out. Okay? So, dito may energy tayo, yung evaporator. So, QE, papasok. QE. So, isa pang papasok natin is si H1. Okay? Then, palabas natin is si H2. Okay? Then, next is, meron tayo nagsisirculate na mass dito. Mass ng water. So, mass ng water din dito. Okay? So, mass ng water. So, therefore, multiply natin sa mass ng water. Ito, mass ng water din. Okay. So, QE will be equal sa H2 ng, ng water. Okay, H2 minus H1, then multiplied by MW, or mass ng water. So, ito yung formula natin sa pagkuha ng QE. The next, paano naman natin kukunin yung mass ng vapor dito? Okay? Mass ng vapor or the quantity ng vapor dito. So, mag-energy balance tayo. Energy balance tayo dito sa portion na to. So, ilagay natin dito sa flush tank, energy balance. So, energy in is equals to energy out. So, ano yung lumabas dito? H3. So, H3 multiplied by MB or mass ng vapor. Hindi. Palabas pala yan. So, out muna tayo sa out. Lahat ng out. So, ito. Tapos, plus yung natin. Itong si H1 MW is equals to lahat ng papasok. Pasok natin si H2W MW. Okay? Plus, since ang natin is sinali natin yan dito, okay? So, pwede ba natin gawing mass ng vapor din to? Okay, yung pumasok dito. So, mass ng vapor. Okay? So, wait. Okay, so, tuloy na natin. Okay, so, ito ay MW. So, pagsamasama natin lahat ng may MW. Okay.
So, since ito ay didiretso doon, ito naman ay magta-transpose. So, H3 minus H4 MB or yung mass ng vapor multiplied by equal to H2 minus H1 multiplied by MW. So, ayan yung general equation natin. Or, pwede natin sabihin na si QE or dito yan, QE is equals to yung Q ng flush tank natin or Q ng condenser natin. Dito. Kasi dito, isang circuit lang naman yung pinanggalingan yan eh. Diba? Isang circuit lang yung pinanggalingan yan. So, assume natin, neglect natin yung dito, temperature dito is equals din dito. So, therefore, pwede nating sabihin na yung sa flush tank. Okay? Tank. Q tank. Okay, equal dyan. So, ayan yung pinaka-equation natin. Okay? Okay, so proceed na tayo sa problem. So, isulat ko muna yung problem and then after that is i-discuss natin dito. Okay? Okay, so ito na yung problem. So, yung problem number 1 natin. So, sinilat ko yung given. Pero babasahin ko yung problem. Ito yung problem niya. Okay? There are removed 3.06 cubic meter per second of vapor from the water evaporator. So, ito yon. On the water evaporator refrigeration system, the warm water enters the evaporator at 18 degrees Celsius. So, dito, enters 18 degrees Celsius dito ang temperature mo. Okay? Ay, hindi. Dito yung warm water, 18 degrees Celsius. Okay? Then, and chilled water lives at 10 degrees Celsius. So, ito yun. 10 degrees Celsius. So, ito, 10 degrees Celsius yun nandito. Okay? Yung pumasok dun sa evaporator mo. And then, meron tayong make-up water enters 29 degree Celsius. So, ito yun. So, meron tayong 29 degrees Celsius na pumasok dun sa flush tank natin. May make-up water tayo. So, ngayon, hinahanap, determine the refrigerating capacity. Okay. So, since meron na tayong, meron tayong, tawag doon, yung representation natin, or yung circuit analysis natin. So, eto na siya. Meron tayong evaporator, meron tayong flush tank, and then, meron tayong cycle dito na nangyayari. Okay? Schematic diagram. So, ngayon, solve ko na yung problem natin. So, given, ito yung mga given, simulat ko na. So, hanapin muna natin si H1. So, sa H1, since ito ay liquid dito, liquid papasok dun sa natin, sa evaporator natin at 10 degrees Celsius. So, H1 is equals to HF at 10 degree Celsius. So, kunin natin dito sa value ng steam table. So, sabi dito sa steam table, HF mo is 42.01. Okay? So, 42.01 kilojoules per kilogram. So, yan yung value mo dyan sa H1. So, ngayon, next is yung H2 natin. So, si H2 is makukuha natin by HF kasi warm water yan. Okay? Warm water. So, HF pa rin at 18 degrees Celsius. So, muna tayo sa 18 degrees Celsius. So, lumalabas dito is 75. 75.58. 58 kilojoules per kilogram. So, ang gamit ko ngayon is steam table Steam table ang gamit ko. Okay? Then, ngayon, si H3. Ngayon, dito ka naman mahirapan sa H3 kasi hindi siya binigay dito eh. Pero mapapaisip ka, bakit ganon? So, since ito ay liquid, lumabas dito is liquid. So, at 10 degrees Celsius, so, ang sabi ko nga, pag meron tayong flush intercooler, ano nangyayari? Ang nangyayari, sa loob niyan, is constant pressure yan. Constant pressure, at the same time, there's a constant temperature na nangyayari dito. But, iba yung
phase natin. So, dito liquid, dito vapor. So, therefore, kung ano yung temperature mo dito, ganun din yung temperature dito. So, therefore, 10 degrees Celsius yan. Pero vapor. Vapor yung lalabas dito. So, Hg at 10 degrees Celsius. So, ano yung 10 degrees Celsius mo? Na vapor. So, lumalabas 2,519.8 kilojoules per kilogram. Okay? So, sa H4 naman. So, sa H4, since ito ay makeup water or liquid, so HF at 29 degrees Celsius. So, ilan yun? 29 degrees Celsius. So, lumalabas 21.61 kilojoules per kilogram. Okay. So, dito, binigay sa M3 kasi ang sabi, heat remove, remove 3.06 cubic meter of vapor from the water evaporator. So, from the water evaporator, so, ito yon, ni-remove siya dito. So, it means M3 yon. So, therefore, kukunin natin yung, hindi, B3 pala yan, B3. Hindi yan M3. Okay? So, kukunin natin si mass 3. Yung mass flow rate natin dito na dumadaloy. Papasok dito sa flush tank natin. So, kunin natin si M3. So, para makuha yan, M3 is equals to ilan? So, B3 divided by yung specific specific volume natin or BG3. Okay? So, kunin natin yung BG3 natin dito. So, ang sabi dito, ang BG3 mo is 106.30. So, BG3 106.379 cubic meter per kilogram. Okay? So, ngayon, kunin na natin si M3. So, makukuha natin yan. May B3 tayo. So, kunin natin dito. So, lagay natin M3. So, 3.06 cubic meter per second divided by 106.3779. Anong unit? Cubic meter per kilogram. So, magka-cancel si cubic meter. Then, naangat to si kilogram. So, kilogram per second na siya. Okay? So, divide natin. 3.06 divide 106.379. Lumalabas, M3 is equals to 0.02876 unit kilogram per second. So, ayan ang M3 natin. Okay? So, ngayon, kukumpute na natin si QE. So, itong pinaka-technique dyan. So, since ito ay nag-absorb, di ba? Nag-absorb QE. Papasok. So, therefore, kung ano yung QE mo dito, ganun din dito. Ang value mo kasi circuit yan eh. Okay? Circuit yan. So, ibig sabihin, kung ano yung makukuha mo dito, ganun din makukuha mo dito na capacity. Tama ba? Kasi parallel sila eh. Magka-circuit lang yan. So, kung kukunin muna natin, kunin muna natin yung sige, kunin muna natin dito. So, ilagay natin. So, yung capacity mo dito, so QT, yung tank natin, yung sa flush tank natin, is equals to M3 multiplied by H3 minus H4. So, i-minus nyo nga. Ilan yan? So, 0.02876 multiplied by, sige, pag minus ko na to, yung difference na ito. So, H3 minus H4. So, lagay natin 19.8 minus 121.61. So, lumalabas dito is, difference niya is 2398.19 kilojoules per kilogram. So, magka-cancel kilogram, cancel. So, ang lalabas dito na QT natin ay QT. Multiply lang natin. 0.289. So, multiply nyo rin. So, lumalabas is 68.97 kilowatts. Okay? So, ayan yung QT natin.
Okay? So ngayon, burahin natin. Burahin natin ito dito. Okay? Since may value na tayo doon. Okay? So ngayon, mag-energy balance tayo. Energy balance para makuha natin yung mass ng water dito. So energy balance, energy in is equals to energy out. So ito. So QE is equals to QT. Okay? So M ng water. So continue natin dito. M ng water multiplied by H. Ano yung lumabas? H2 minus H1. Then M3. Then H3 minus H4. Okay? Tapos, so sa MW, so MW muna, kunin natin. So, since nakuha natin dito, 68.97 kilowatts. So, M3 is equals to, wait, talaga. Okay, so, wait. Namatay. Okay, ayan na. So, sa H3 natin, sa H2 natin is equals to this. So, 75.58 minus 42.01. So, ilan lalabas na MW natin kung hinahanap si mass ng water? Okay, so 68.97 divided by 75.58 minus 42.01. Lumalabas dito is 2.05 kilogram per second. So, 0.45 kilogram per second. So, yan yung mass ng water natin. So, mapapatunayan natin to na equal tong QE saka yung Q ng tank mo. Okay? Kasi isang circuit lang yan. Okay? Kung ano yung ano mo dito, capacity mo, hindi yung capacity mo dito. Kung ano yung capacity na itong M3 multiplied by H3 minus H1, so parehas din dito sa QE. Okay? So, ang tamang sagot is 68.97. So, ganun din yung sagot din sa libro. Okay? Kaso 99 naman dito. Kilowatts. Okay? Okay, so may next problem na naman tayo, number 2. So, basahin ko muna yung problem. So, ito yung problem. Ang sabi, in a steam jet refrigeration system, the evaporator is maintained at 6 degrees Celsius. So, mini-maintain pala siya dito at 6 degrees Celsius. Then, the chilled water lives at the same temperature. So, ayan sabi, chilled water. Okay? And warm to 11 degrees Celsius. So, winarm siya at 11 degrees Celsius. And as it absorbed the load, make up water is available at 25 degrees Celsius. So, meron 25 degrees Celsius pala dito. Okay. So, since alam naman na natin yung mga temperature niyan, so therefore, kung ito ay 6 degree dito, di ba sabi ko nga kanina, therefore 6 degree din dito. Kaso, magkaiba lang sila ng phase. Phase change ang nangyari dito. So, dito liquid, dito vapor. Alright, so ngayon, kunin na natin yung mga equivalent enthalpy niya. So, dito tayo. Si H1 is equal sa HF at anong temperature? 6 degree. 6 degree Celsius. So, 6 degree, hanapin ko dito 6 degree. So, lumalabas, ang ano natin is 25.2 kilojoules per kilogram. Ngayon, si H2 ang hanapin natin. Si H2 ay 11 degrees Celsius. So, hanapin natin 11 degrees Celsius dito ng HF. HF at 11 degrees Celsius. So, ilan? Ilan ang lumalabas dito? So, 46.2. So, 46.2 siya. Kilojoules per kilogram. Okay? So, si H3 naman. Hg at 6 degrees Celsius. So, ilan yun? 6 degrees Celsius, binipurize siya. So, 12.4 kilojoules per kilogram. Ngayon, si H4. Si H4 naman. So, since nandito siya, 25 degrees Celsius. So, HF at 25 degrees Celsius. So, ilan yun? 25. So, lumalabas 104.89 kilojoules per kilogram. So, ngayon, dito sa problem na to,
ang ano niya, nagbigay ng capacity na QE is equals to 50 tons. So 50 tons yung ano natin, yung evaporator natin or yung refrigerating capacity natin ng refrigeration system. And then, hinahanap the quantity of water required. So, water required dito. So, ibig sabihin, yung quantity ng chilled water na required dito. Therefore, mass ng water. And then, the volume of vapor removed. So, therefore, dito yun. Vapor removed. So, M3 ang hinahanap. So, para natin makuha si M3, anong kakailanganin natin? So, kailanganin natin yung B3. Si BG3. Si BG3 ay makukuha sa steam table ulit. At 6 degrees Celsius. So, sa 6 degrees Celsius tayo, hapunta tayo. So, lumalabas dito is 137.734 cubic meter per kilogram. So, yan yung mga value natin. Okay? So, yan yung value natin. 49 ha? 49 to. Okay, so, 3-4 pala. 3-4. Okay, so 3-4. Then, ngayon, proceed muna tayo dito sa MW. So, since alam na natin may QE tayo, so QE is equals to M ng water multiplied by H2 minus H1. So, may H2 saka H1 na tayo. Ito na yun. H1 saka H2. Therefore, makuha lang sa MW. So, 50 tons PR multiplied by ano natin. So, meron tayong 3.516 kilowatts sa isang TR. So, cancel. Then, divide natin dun sa difference na itong 46.2. So, 46.2 minus 25.2. So, ilan yan? So, naka-kilojoules per kilogram. So, ang makikita na dito, MW natin is equals to ilan? So, 50 multiplied by 3.516 divide 46.2 minus 25.4. So, lumalabas dito is 8.3714 kilogram per second. Kilogram of water per second. So, ito yung MW natin. How about ito naman si B3? So, wala tayong M3. So, kukunin natin si M3 by using energy balance dito. Okay. So, since alam naman natin na si QE is equal sa M3 multiplied by H3 minus H4. So, dyan makukuha natin si M3. Okay. So, gawin natin dito, 50 tons of refrigeration multiplied by 3.516. So, maging kilowatt per TR. So, is equal to M3. Then, multiply natin dito. Dito ko na lang, baba ko na lang. So, difference. Kunin ko yung difference ng H3 saka H4. So, ito, i-minus ko. So, 2512.4 minus ito, 104.89. So, lumalabas is 2407.51. Anong unit? Kilojoules per kilogram. Okay. So, ngayon, kunin natin si M3. So, M3 is equals to, so 50 times 3.516. So, lumalabas ito is 175.8 kilowatts divide by 2407.50 51. 51, okay? 51 kilojoules per kilogram. So, ilan yung M3 mo? M3 will be equal to 175.8 divide 2407.51. Lumalabas dito is 0.07302 kilogram per second. So, ito yung M3 mo. Since sinahanap mo is yung ano natin, meron tayong BG3 dito. Ito yung BG3. Ito. Yung part na to, yung 137.74. So, hanapin natin si B3. So, B3, makukuha natin yan by means of formula na multiply. I-multiply lang natin. So,
M3 multiplied by BG3. Okay, so ilan? Multiply nga natin. So M3, 0.077, okay, 0.7, 3, 3202. Alam, pambura. Hindi malinaw. Nakasintinta. Okay. 7302 multiplied by 173.734. So, ilan yan? BG3 is equals to, so multiply ko na 0.07302 137.734. So, lumalabas is 10.0573 cubic meter per second. So, ang sagot sa libro is, okay, ang sagot dito sa libro is 8.38. So, lumabas sa atin is 8.37. So, okay lang. Pasok pa rin. Then, yung letter B, ang lumabas is 10.07. So, kung i-round up natin to 10.06, so pasok pa rin. So, therefore, ito yung final answer. Final answer dito, and final answer dito. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo dito sa steam refrigeration system. So, ganyan lang yung process niyan. So, napakadali lang, para lang siyang, para lang siyang thermodynamics 2. Okay? So, tatandaan ulit, dito, lumabas dito, is chilled water. Chilled water, so it means HF ang kukunin mo. Dito, since warm water siya, from the word itself, warm water, so HF pa rin yun. Okay, then here, so remove vapor na siya dito, remove vapor na, pero hindi natin alam kung saan makukuha yung temperature niyan. So yung temperature niyan is equal din dito. Kasi, sabi ko nga, pag flush tank, there's a constant temperature and constant pressure na nangyayari sa loob. So, nag-change phase lang yung yung nag-o-occur dito sa loob. Okay? Then next, yung point 4 is 25 degree or yung warm water natin or makeup water is liquid. So, okay? So, ayan lang yung natin. And then thanks and then God bless. Bye-bye.